Kumusta mga paps? Bali, may pino-full wave ako ngayon na Rider J Pro. Na full wave ko na yung stator niya. So, bali ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung connection nito sa rectifier. Dahil yung mga nauna kong video ay medyo marami ang hindi yun naintindihan dahil yung video ko sa sa pag full wave ng Smash may konting error yung pag-edit ko ng may part na nawala kaya hindi nakita kung paano ko i-connect yung ibang wire nito. At saka yung Rider J Pro naman na nauna kong ipinol wave, full wave, um, hindi na pala stuck yung color coding ng harness dito. So, pang Fury yata yung color coding ng harness na nandun. So, medyo marami ding nalito. So, eto, para malinaw, same lang ang color coding ng Smash at saka Rider J. So, sundan nyo na lang ito kung paano ang pagkabit ng rectifier. So, eto, iba na ang rectifier. Halata sa itsurang bago. So, nagpalit na sila. Kasi ang issue ng motor na ito is palaging low bat. Ayan, nagkabulol-bulol ako. So, bago ang battery nito, then palaging low bat. So, kanina sa pag-check ko, bago ko ito ginalaw, may nahanap akong mga wiring na grounded. So, isa yun sa dahilan. Pero, itutuloy natin ang pag-full wave nito para mas maayos ang kanyang charging. So, ito, papalitan ko na ito. So, bali ang ikakabit natin guys na rectifier ay Lihua ang brand niya. 5 wires siya, pang GY6. So, etong ginagamit ko dahil mas madali ang connection niya at saka durable at saka mura pa. So, mura siya pero matibay. So, eto, trusted ko din talagang ito. Marami na akong ginawa na pinol wave at hindi ako binayin nito. So, eto yung kakabit natin. So, hindi abot yung stock na tornilyo niya dahil mas makapal ito kaysa dito sa stock. So, papalitan natin to ng ibang tornilyo. Hanap tayo dito sa tornilyo niya. Mas mahaba na konti. Ayan, nakabit na natin. So, eto, tatanggalin natin ito. Then, putulin na lang natin. So, itong rectifier, pwede mo siyang ikat ng gano'n na ginawa ko. Isahan lang. Pero ito, wag nyo gagawin yun dahil kapag kinat nyo yun ng isahan, kapag may karga yung battery, mag-spark yun. So, para safe, kung baguhan kayo sa pag-full wave, tanggalin nyo yun, muna yung, yung fuse para walang supply yung, yung battery dito.
So, dito guys, ang uunahin yung ikakabit ay para pinaka-safe, etong pula. So, etong pula, siya yung direkta sa battery ng motor. So, para sigurado kayo, kung may duda pa kayo, pwede nyo siyang i-double check ng test light or multi-tester. So, ayan, maghanap tayo ng ground na malakas-lakas. So, tester na lang. Ayan. So, ayan, itap nyo itong positive probe sa red wire. Then, etong black wire with white stripe, yan yung ground. So, dapat may supply yan. So, ayan, may supply siyang 10 volts. So, kahit nakapatay ang susi, dapat may supply yan. So, etong red wire niya, i-connect niya siya dito sa pulang wire din ng rectifier. Itong red wire ng harness mga paps, i-connect natin siya sa red wire din ng rectifier. So, bali, red to red yung connection niya. Red wire ng rectifier, i-connect natin sa red wire ng harness. Etong puting wire na may pulang stripe, i-connect niyo siya sa puting wire o kaya yellow wire ng rectifier. Ito, kahit alin dito sa dalawa, pwede niyo siyang i-connect. So, i-connect natin dito sa puting wire. Puting wire ng full wave rectifier, i-connect natin sa puti with red stripe wire ng harness. So, yung mga paps, yung puti na may pulang stripe wire ng harness, galing yan doon sa stator. So, i-connect natin siya sa white wire. Pagpasensya nyo na yung taga-video ko mga paps kasi 7 years old lang yan. Kaya kung ano-ano ang ginagawa, hindi na focus mabuti yung mismong ginagawa ko. Basta yung puting wire ng full wave rectifier ay ikinoconnect ko dyan sa puting wire na may pulang stripe ng harness. So, hindi naman kayo malilito kasi ulit-ulit kong sinasabi. Yun na lang ang gagawin ko kasi hindi masyado nakikita sa video. So, ulit-ulitin ko na lang na isasabi. Para hindi kayo magkamali. So, etong black wire ng
harness, black wire na may puting stripe. Siya yung ground ng Suzuki. So, i-connect nyo siya dito sa green wire ng ating rectifier na Liwa. So, kung hindi kayo naniniwalang ground yan, kung may duda pa kayo, check nyo ang continuity niya. Tap nyo sa ground. Ayan, ground siya. So, etong wire ng harness niya, may team na. Dahil nga may grounded, yung nakuha natin kanina na grounded. Pwede nyo siyang gasgasin para bumalik yung tanso niya. Tumabas ulit. Bago nyo ikabit. So, ang pinagdudugtong kong wire dyan mga paps ay yung green wire ng full wave rectifier. Ikino-connect ko siya sa black wire with white stripe wire ng harness. So, yung green wire ng full wave rectifier, siya yung ground ng rectifier. At saka yung black wire with white stripe ng harness ay siya din yung ground ng motor. So, yung green wire ng full wave rectifier, ikinonect ko sa black wire with white stripe ng harness. So, wag sana kayong malilito. Kasi, alam ko hindi talaga kita sa video eh. So, sana nasundan nyo kahit sa boses ko lang. Alawang. So, itong yellow wire, i-connect nyo siya dito sa yellow wire din. Ito, i-jack natin yung yellow wire niya. Yung yellow wire mga paps, tatanggalin natin yan, yung yellow wire ng harness, doon sa female socket na papuntang stator. Dahil dudugtungan natin yan ng extra wire. Yung extra wire na idudugtong natin dyan, connect natin yun papunta sa black wire ng rectifier at saka yellow wire ng socket ng stock rectifier. Puputulin natin. Then, dudugtungan natin ng bagong wire. Yung tinanggal nating yellow wire sa socket mga paps, dudugtungan natin siya ng extra wire. Ayan, kulay itim yung extra wire na idinugtong ko. Then, iti-tape natin para hindi siya maging grounded. Kung meron kayong shrinkable tube, pwede shrinkable tube. Kung wala, pwedeng tape na lang din. Pagkatapos natin i-tape, ibabalik ulit natin siya sa socket. So, ayan. Ibabalik ko na siya sa socket. Ayan, kabit natin. Yung pinagputulan nyo, tape nyo siya para hindi madikit sa ground dahil mamaya masusuplayan natin yan ng 12 volt. So, kailangan nyo siyang i-tape. Hindi pwedeng naka-ano lang siya. Naka-labas. Dahil mamaya may supply na yan na 12 volt. So, i-connect nyo siya dito sa black wire.
sa yellow wire. Yung yellow wire, i-connect nyo siya sa dito sa yellow wire galing sa stator. So, ayan. Yellow wire ng rectifier, i-connect sa dinugtong na extra wire ng stator. Itong dinugtong nating extra wire, nakakonect siya sa yellow wire galing stator mga paps, Kung hindi nyo nakikitang klarado sa ating video. Then, itong black wire, i-connect siya sa accessory wire. Black wire ng rectifier, i-connect sa accessory wire at saka sa yellow wire ng socket ng stock rectifier. So, itong yellow wire ng harness, yung stock na socket ng stock na rectifier, i-connect niyo siya sa black wire ng full wave rectifier. Ayan. Then, magdadagdag kayo ng extra wire, i-connect niyo sa kanilang dalawa. Yung extra wire na i-connect natin sa kanilang dalawang mga pops, yan yung i-connect natin mamaya doon sa accessory wire ng motor. So, yung black wire ng rectifier, i-connect natin doon sa yellow wire ng socket ng stock rectifier. Then, matapos natin sila pinagdugtong, kinabitan natin ng extra wire. So, yung extra wire na ikinabit natin, i-connect natin siya mamaya doon sa accessory wire ng motor. So, ang accessory wire nitong motor ay color orange. So, maghahanap tayo mamaya ng kulay orange at doon natin siya i-connect. Itong extra wire na dinagdag natin, i-connect nyo siya sa accessory wire. So, ang accessory wire ay madaling makita dito sa sa may flasher at saka dito sa may CDI. So, bahala kayo kung saan kayo kukuha. So, eto, mas exposed. So, dito ako kukuha sa sa may flasher. So, ang accessory wire ng Suzuki motor, kadalas orange wire. Orange wire ang accessory wire ng Suzuki, kadalasan. So, kapag sinunod nyo ang ganitong connection mga paps, hindi nyo naiisipin yung tungkol sa headlight kasi yung headlight niya, automatic na yun magiging battery operated. Yung headlight at saka taillight. So, dito na nagtatapos ang ating video. So, kung hindi nyo pa alam kung paano mag full wave ng stator, panoorin nyo na lang yung nauna kong video. Ipipin ko yung yung link. So, click nyo na lang. So, ito, i-tape nyo na lang para, safety ka. So, yun na, tapos na.